Yung Mount Pulag na yon, gaano kataas pa ang abutin natin? Kung English teacher tayo, I would say succulents. Flowers lang ha. Huwag sisingat ng iba. Ito ang bayan ng Atok. Ang siyang may pinakamalamig na temperatura at siya ring pinakamataas na lugar sa lalawigan ng Benguet. At sa araw na ito ay bibisitahin natin ang #1 tourist destination o pinakapupuntahan ng mga bisita. So dadaan muna tayo ng Tourist Registration Center. Kasi hindi tayo papayagan na pumunta sa mga pasyala, kailangan mo nag-register muna tayo rito. So ganito rin yung ginawa natin sa Sagada Mountain Province nung nagpunta tayo doon. So we passed by first in their tourism office para mag-register. At doon din sa kanilang, para din sa environmental fee na tinatawag. Napas tayo. Okay. Environmental fee, 50 pesos each. Ang mga pasyalan o tourist attractions dito sa Atok, Benguet ay hindi nalalayo kung anuman meron ang lungsod ng Baguio. Here we go. Buhay po. Bali, one way lang po tayo. Dito yung entrance po natin, tapos yung exit sa kabila na po mamaya. Pwedeng hawakan yung flowers, pwedeng po tanong sa gitna po, pwedeng amuyin, iwasan lang po mapitan. And yung ticket niyo po, may nakalagay pong entrance, tapos complimentary. Alright, let's get started smelling or even sniffing these thousands of flowers waiting for us. At eto, hindi ko palalagpasin dito. Ang amoy ng mga bulaklak. Chamomile. May pabango ba yan o polvo? Ang flower farm na ito ay kakikita ng hundreds of species ng mga bulaklak. At syempre, habang tayo pumapasok sa bawat section, matutuhan natin ang bawat pangalan ng mga ito. Dito ko nagtataka kung paano bigasin ito. Succulents, succulents, succulents. Success na lang. Okay, I guess it's succulents. Kung English teacher tayo, I would say succulents. Konting kaalaman lang sa mga succulents. Ang mga ito ay mga tinatawag na drought-resisting plants sapagkat ang mga ugat nito or even the leaves or stem has water stored in it. Ibig sabihin, they can adapt dry environment. So ito yung mga mamahaling flowers if you would buy in the flower shop, the mga Malaysian moms. Bago nga siya. May hamog-hamog pa. Itong mga hamog na to, yung bata ko in our family tradition, itong hamog na to, pag may sipong kaya, no, pwede mo rin ipahid sa mga liig-liig mo, mga kilikili. Tuturo ng nanay ko rito. Oh. Naalala ko nung bata ko eh. Ganyan na. We would go to the rice field sa mga pila-pilapil kung taga probinsya ka, mga bukid-bukid, mga damo doon, dadampiin ng nanay ko. And then, she would, you know, dampi-dampi sa kilikili. So, nandito na rin tayo, may hamog, subok na natin sa kilikili. Kunwari may lagnat ako. Ang mababa doon lagnat to eh. May jacket. Abas.
Dami talagang flowers dito. Limited. Such a wonderful, gorgeous flowers. At ito, very common in the market. Hindi nabibili eh. Bango talaga siya eh. Susulitin ko na. Ang lisinghot. Flowers lang ha. Huwag sisinghot ng iba. Dito naman tayo sa section na to. This is Peruvian lily. Okay? Hindi siya ganun kaganda itong section na to. Oh, still, ganda rin. Somewhat good. Okay. Pahinintay natin. Wala siya amoy. No odor at all. Wala. Okay. Here we go. Another section. Actually, this flower farm is terraces. Nasa 4th terraces of this farm. Binilang ko kanina parang 8 eh. Nasa gitna na tayo. And this is now one of the most beautiful section. Cabbage roses. Well, I wonder why, or I wonder how, if this safe to eat or edible. Kasi cabbage daw eh. Nakakain nga ba to? Hindi siguro. Napakaganda talaga niya. Somewhat like a rose. Cabbage rose nga eh. Okay. May repolyo talaga. Souvenir. Parang hindi naman to bulaklak eh. Parang familiar to sa mga probinsya. Meron to sa amin ah. Kalabasa to. Sarap to, lalagyan ng bagong. Makita tayo ba mamitas. Bagay, hindi naman to flowers eh. This is a vegetable. Balik natin. Ayan. Nagtataka rin ako eh. Parang familiar na naman tong upland vegetable eh. Sabi daw flower farm eh. Parang repolyo no. Ito rin eh. Parang siyang repolyo talaga. Baka naman talaga repolyo. Ito natin sa management. Mga tayo eh. Parang we're being tricked ah. Or being fooled. Hindi naman siguro. Pero re-research natin to. Pero parang talaga siyang repolyo. Yung morado, violet, purple. Marami sa mga terraces o sections ng flower farm na ito ang malilit pa lamang o kakikita ng mga seedling. Ayon sa mga naririto, marami daw talagang bulaklak ang nasalanta ng mga nagdaang bagyo itong 3rd quarter na taong 2025. So we are going down on the 5th terrace of this farm. Whew. Actually, alam nyo temperature ah. Kahit mataas na yung araw, yan ah. The temperature is still in the 15 degrees Celsius. Eh, still cold for me. And this is another wonder of this flower farm. Kakaiba siya, oh. Parang plastic talaga. At ang amoy niya ay nabang-bang rin. Plastic. So we are inside in this I guess this is called greenhouse, and there are flowers kept here. Bango. Ito yung nabibili sa palengke sa Baguio City. Ito mga flowers na to. Ito pa. Lahat pa bango rito. So we are now entering the most anticipated or most attractive part of this flower farm. Ito yung pinaka-picture ng mga tao
Sa aerial view, kitang-kita mo gaano kaganda to. Okay? So what is this? Bango na yan. Dilaw na dilaw. And there on the sander, there is a bunch of, I don't know what this is or what these are. Okay, matigas. Oh, nihamog pa rin sila. At ito ang kinatatoy natin para tong web. Okay, spider web sa aerial view sa taas doon sa pinanggalingan natin. At bawat pagitan niya, makita natin may mga flower, cabbage, and daisy. Yung daisy siya or whatever. Or zinnia kaya to. Ayan, pagi-pagitan siya. At yun nga, it has created a spider web, something like that. Marahil ay narito na nga siguro lahat-lahat ng napakagandang bulaklak sa mundo. Ngunit ang isa ko lang hindi makita talaga, yung tulip. And it's a quite disappointing. Konti lang. This is a mint. So in order to figure it out what the taste of this, pipistas ako. Pitas tayo ng isa, tikman natin. Para siyang chewing gum. Yung may mint. Siyang siya. Ano ba yun? Double mint yata. Double mint. So here's our last spot in this Arco, no? Mount Pulag sabi dito. So natagpo natin si Kuya. Kuya, ito ba yung Mount Pulag talaga na saan ba matatagpuan yung Mount Pulag na yan? So, si Mount Pulag po ay number 1 highest mountain sa Luzon. Kabayan Benguet po siya. Kabayan, hindi siya part ng Atok. Ay, hindi. Kabayan. Gaano kalayo yan dito mula sa ng Atok na to? Ilang oras ang biyahe? Paikot po kasi siya. Yan, nasa approximately 2 hours po pag dito pupunta doon. Tapos hiking po yan. Yung hike po, 3 to 4 hours naman. Depende po sa trail. So, kung ang elevation nito ay 7,400, right? Yes po. Then, yung Mount Pulag na yon, gaano kataas pa ang abutin natin if I would go there? So, yung top ng pan po, Mount Pulag, nasa 9,600 feet. 9,600. So, yun ang the second highest mountain in the Philippines, hindi ako nagkakamali na. Third na po. Third na. So, number 1, siyempre, Mount Apo. Number 1, po. Bilang isang turista o mahilig maglibot sa mga pasyalan, ang lugar na ito sa Atok Benguet ay isang napakadakilang karanasan sa iyong buhay na ito ay mapuntahan mo. Next episode po tayo dito sa Mount Pulag. But now, this is how our episode ends and this is one road, always on the road, Atok Benguet.